Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni anime. Ito na famang emosyonal na mga tagpo at naglalagablab na mga bakbakan sa pinaka-latest chapter ng Elbaf arc ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa umpisa nga ng chapter na to may kagad na nagpatuloy ang engkwentro ni Prince Loki sa legendary weapon ng Elbaf na Ragnir. Makikita natin dito si Prince Loki na napahandusay sa lupa dahil sa pag-iwas niya sa Ragnir na ngayon ay walang tigil sa pag-atake sa kanya. Sa lakas naman ng persa ng Ragnir may madali lang nitong nawasak ang isa sa mga haligi ng treasure room na siyang tinamaan matapos ang ginawang pag-iwas ng accursed prince. Kitang-kita naman ang pagkainis sa mukha ni Prince Loki dahil sunod-sunod at tila ba walang tigil ang pag-atake sa kanya ng Ragnir. Sa pagkainis nga ng accursed prince, ay napasigaw ito at inutos na lumabas na at magpakita ang individual na bumabato sa Ragnir at umaatake sa kanya. Dito ay nasabi ni Prince Loki sa kanyang sarili na sigurado raw siyang meron pang ibang tao sa silid na ito na gumagamit sa Ragnir. Subalit gayon pa man ay naisip rin ng accursed prince na wala na siyang maraming oras para pag-aksihan pa ito ng kanyang atensyon dahil kailangan na niyang makain ng legendary devil fruit ng Elbaf sa lalong madaling panahon. Habang nagbubulay-bulay naman sa kanyang sarili ang accursed prince, ay bigla niyang napansin ng Ragnir na kusang gumalaw mag-isa at unti-unting lumalapit papunta sa kanyang direksyon. Kasabay naman yan may maririnig din natin ng tila bahunin ng maliliit na hayop katulad ng isang daga na nagmumula mismo sa Ragnir. Kaya naman dahil dyan ay mas lalo pang naguluhan ngayon si Prince Loki dahil hindi niya lubos maisip kung paanong nakakagalaw ng mag-isa ang isang walang buhay na bagay. Hindi naman nagtagal matuluyan na ngang lumipad ang Ragnir papunta sa kinatatayuan ng accursed prince. Mabuti na lang at sa huling sandali nga bago tuluyang tumama ang Ragnir ay nagawang makatalon ni Prince Loki kaya matagumpay niyang naiwasan ang paparating na atake. Labis namang kinagulat ng accursed prince ang matinding pinsala na dinulot ng pagtama ng Ragnir sa lupa dahil nagawa nitong mawasak ang sahig sa kanyang paligid. Napatanong pa nga dito si Prince Loki kung paano raw kaya nagawa ng Ragnir na magkadurog-durog ang sahig, gayong imposible na ganun talaga ito kabigat. Dahil dyan may naisip ng accursed prince na marahil ay unti-unti nang nasisira ng kusang Oris Castle dahil sa sobrang katandaan ng kastilyo. Pagkasabi niya ni Prince Loki, sinubukan naman niyang tumakbo papunta sa treasure chest na siyang kinaroroonan ng legendary devil fruit. Subalit habang tumatakbo ang accursed prince, ay muli naman siyang inatake ng Ragnir. Dito may makikita natin na muntikan ng matamaan ng Ragnir si Prince Loki. Subalit sa huling segundo ay bahagya siyang nakaiwas. Gayon pa man may nagresulta pa rin ng huling atake ng Ragnir sa pagkabasag ng sahig na kinatatayuan ng accursed prince na siya namang nagresulta upang mapadapa ito sa lupa. Pagkatapos niyan may bigla namang lumipat ang eksena sa loob ng throne room kung saan makikita natin si King Harald na patuloy pa rin nilalabanan ng mga natitirang buhay na sundalo ng kastilyo. Habang nakikipaglaban nga si King Harald ay bigla niyang nasabi na wala raw saysay ang ginagawa ngayon ni Prince Loki. Sinabi niya na hindi na raw mabilang ang henerasyon ng mga hari na naatasang magbantay sa legendary devil fruit ng Elbaf. Subalit sa kabila nga raw nito ay nanatili pa rin walang nakakakain sa maalamat na devil fruit. Ito raw may hindi dahil sa pinili ng mga hari na wag itong kainin. Bagkus ay kahit ano raw ang gawing pagtatangka nila na makain nito ay wala ni isa sa kanila ang itunuring na karapat-dapat ni Ragnir. Habang sinasabi naman niya ni King Harald may makikita natin si Prince Loki na hindi pa rin tinitigilang atakihin ni Ragnir. Sa sumunod na panel ay nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita si King Harald
na sinasabing ngayon raw na nagtataglay na siya ng pambihirang lakas mula sa The Great One, ay siguradong wala nang magagawa pa si Ragnir kundi siya ay tanggapin at ituring na karapat-dapat na kumain ng legendary devil fruit ng Elbaf. Sa dulo naman ng eksenang yan, may makikita natin ng isang espada at isang palakol na kapwa nababalutan ng Advanced Conqueror's Haki. At palalaman natin sa sumunod na panel na sina Shanks at Gaban pa lang siyang may hawak ng mga sandatang yon na kanilang ang ginamit upang direktang atakihin ang katawan ni King Harald. Mukha namang naging mabisang ataking yan ni na Shanks at Gaban dahil napasigaw sa sobrang sakit si King Harald pagkatapos itong saluhin ng buong persa ang magkasabay na pag-atake ng dalawa. Kahit nga sa mukha ni King Harald ay makikita natin ang pinsala na binigay ng huling atake ni na Shanks at Gaban. Sinabi dito ni Gaban na ang sugat na iniwan ng kanilang mga atake ay nagbibigay ngayon kay King Harald ng napakatinding sakit at ang kakayahan ni King Harald na makapag-regenerate ay hindi na makasabay sa pinsala na kanyang tinatanggap. Dagdag pa ni Gaban, ang kailangan raw nilang gawin ni Shanks ay huwag tigilang atakihin si King Harald hanggang sa corner na nila ang hari. Sigurado raw na magiging epektibo ang estratehiyang ito, lalo na at ang kahinaan ng mga Holy Knights na katulad ni King Harald ay ang mga atake na ginagamitan ng Advanced Conqueror's Haki. Pagkasabi niya ni Gaban ay bigla namang tinawag ni King Harald ang kanyang pangalan. Dito may tinanong ni King Harald si Gaban kung seryoso ba ito sa kanyang ginagawa na paglaban sa kanya. Sumagot naman si Gaban at sinabing natural lang nalabanan nila si King Harald, lalo na't nagwawala ito ngayon at tila ba wala na sa kanyang sarili. Habang nagaganap naman ang pag-uusap na yan may sinubukan ni King Harald na atakihin sina Gaban at Shanks sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang malakas na suntok. Madali namang nakaiwas sina Gaban at Shanks na nagresulta upang tumamang atake ni King Harald sa lupa. Pagkatapos niyan may napatanong naman si Shanks kay Gaban kung paano raw nito nalaman ng kahinaan ng mga Holy Knights ay ang atake na ginagamitan ng Advanced Conqueror's Haki. Sumagot naman si Gaban at sinabing hindi na raw niya mabilang kung ilang beses tinangka ng mga Holy Knights na bawiin si Shanks nung isa pa lang siyang musmus na bata. Tila nagtaka naman si Shanks kung anong ibig sabihin ni Gaban sa kanyang sinabi. At sa sumunod na panel nga ay masasaksihan na natin ng isang maikling flashback na nagpapakita ng pag-atake ng mga Holy Knights sa barko ng Roger Pirates sa pagtatangka ng mga ito na mabawi ang anak ni Garling. Sinabi dito ng mga Holy Knights na alam raw nilang tinatago ng Roger Pirates ang bata na may pulang buhok. Kaya naman kung gusto pa raw nilang mabuhay ay ibigay na raw nila kagad dito sa Holy Knights. Dahil ang batang yon ay anak ng kanilang commander. Pagkatapos niyan may bumalik na ulit sa kasalukuyan ng chapter kung saan sinabi ni Gaban na sa tuwing atakihin raw sila ng Holy Knights para bawiin si Shanks ay madali lang nilalampasan ng Roger Pirates ang mga ito at yun nga raw ang dahilan kung bakit nalaman ni Gaban ang kahinaan ng mga Holy Knights. Pagkasabi niya ni Gaban ay bigla namang naalala ni Shanks na meron nga raw nabanggit si Saint Summers na kapareho sa kinwento ngayon ni Gaban. Sumagot naman si Gaban at sinabing yun nga raw ang isa sa pinakamasasayang panahon ng Roger Pirates. Dagdag pa niya ay hindi nga raw sila makapaniwala na meron palang isang grupong marunong lumaban na nagmula sa Marisha dahil ang alam raw nila ay puro walang silbi ang lahat ng mga celestial dragons. Sumagot naman si Shanks at sinabing iniisip raw kasi ng mga celestial dragons na sila ay mga banal at mas matataas kumpara sa iba pang mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Dagdag pa niya ay mabuti na lang raw pala at hindi siya lumaki sa Holy Land Barisha dahil siguradong ganun rin ang kanyang magiging pananaw kagaya ng iba pang mga celestial dragons. Sumagot naman si Gaban at nakangiting sinabi na ang maaari lang raw nilang itawag sa nangyaring ito kay Shanks ay walang iba kundi tadhana.
Sa sumunod na panel naman may makikita natin si King Harold na patuloy pa ring inaatake si Gaban at Shanks. At habang iniiwasan ng dalawang sunod-sunod na pag-atake ng hari, ay sinabi ni Shanks kay Gaban na hanggat maaari ay gusto raw sana niyang mailigtas si King Harold. Sumagot naman si Gaban at sinabing hindi ba't si Shanks na rin daw ang mismong nagsabi na sa oras na maging isa ka ng opisyal na miyembro ng Holy Knights ay wala nang natitira pang paraan upang matanggal ang epekto ng kapangyarihan ng The Great One. At dahil nga raw dito, ay mukhang si Prince Loki na lang ang kanilang natitirang tsansa para mapigilan si King Harold. Pagkatapos naman yan may bumalik na ulit ang chapter sa loob ng treasure room kung saan makikita natin si Prince Loki na direkta ng kinokompronta ang legendary weapon na si Ragnir. Dito ay sinabihan ng accursed prince si Ragnir na ilang beses raw ba niya kailangang sabihin na umalis na si Ragnir sa kanyang dadaanan. Sinabi dito ni Prince Loki na si Ragnir daw pa lang siyang nagsisilbing gwardya ng national treasure ng Elbaf. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw niya maintindihan kung paano ito nakakagalaw ng mag-isa, gayong wala namang kumokontrol sa kanya. Kapansin-pansin sa eksenang yan na tila ba nag-uumpisa ng mapagod si Prince Loki sa pakikipaglaban niya kay Ragnir dahil ngayon ay hinahabol na niya ang kanyang paghinga. Sa sumunod na panel ay nagsimula naman ulit gumalaw ang Ragnir at dito ay akto nga atakihin na nito ang accursed prince. Mabilis namang kumilos si Prince Loki at kagad niyang hinanda ang kanyang Warhammer upang salubungin ang paparating na atake. Dito may hinawakan ng accursed prince ang kanyang sandata gamit ang kanyang dalawang kamay. Nang sa gayon ay buong persa itong maihambalo sa legendary weapon ng Elbaf. Sa lakas naman ng salpukan ng Warhammer at Ragnir, ay tanging ang hawakan na lang ng sandata ng accursed prince ang naiwan. At ang pinakaulo ng kanyang Warhammer ay makikita nating bigla na lang nagkadurog-durog. Kapansin-pansin rin dito na ginamitan ni Prince Loki ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang atake. Subalit sa kabila nito ay nagkawasak-wasak pa rin ang kanyang sandata nang tumama ito sa legendary weapon ng Elbaf na Ragnir. Hindi naman nga makapaniwala ang accursed prince nang makita niya na nawasak ng Ragnir ang kanyang sandata. At kahit naman nga ang Ragnir ay tila nagulat rin sa matinding persa na kanyang naramdaman mula sa huling atake na pinakawala ni Prince Loki. Pagkatapos naman ng huling salpukang yan ay tila babasta na lang gumulong ang Ragnir pabagsak sa lupa. At nakakagulat naman na makita sa sumunod na panel na bigla na lang nag-transform ang Ragnir sa isang napaka-cute na squirrel. Dito ay tila ba hilong-hilo ang Ragnir dahil sa huling salpukan nila ng accursed prince. At mula nga sa ulo nito ay makikita natin ang isang malaking bukol na tila ba umuusok. Katunayan nga may napasigaw pa ang Ragnir na may kasamang pagluha dahil sa sobrang sakit na dulot ng huling atake na tinanggap nito mula kay Prince Loki. Alam niyo dahil squirrel ang anyo ngayon ng Ragnir, ay marami ang nagsasabi na mythical Zoan Ratatoskr daw ang devil fruit ng legendary weapon ng Elbaf. Ang Ratatoskr kasi ay isa ring mythical squirrel na nagmula sa Norse mythology, kung saan naman hinango ni Oda ang buong Elbaf arc. Pagkatapos naman yan may bumalik na ulit ang eksena sa engkwentro sa pagitan ni Gaban at Shanks laban kay King Harold. Dito may makikita natin na nagsisimula na ring mapagod si Gaban at Shanks sa kanilang pakikipaglaban sa immortal na si King Harold. Kaya naman dahil dyan ay napatanong si Shanks kay Gaban kung paano raw kaya nila matutuldukan ang labang to. Sumagot naman si Gaban at sinabing kahit nga raw siya mismo ay hindi rin alam ang gagawin dahil ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya sa isang laban ng isang Advanced Conqueror's Haki user na katulad niya. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Elder Jarul na ngayon ay inuutusan ng natitirang sundalo ng kastilyo na pigilan si King Harold dahil hindi raw nila ito maaaring hayaan na makuha ang maalamat na devil fruit ng Elbaf.
Kasabay naman ng utos na yan ni Elder Jarul ay maririnig din natin ang pagsigaw ng mga sundalo ng Auror's Castle na walang kahirap-hirap na pinapabagsak ni King Harald. Dito may makikita natin ang maraming mga sundalong giants na nakahandusay sa lupa, habang ang ilan naman sa kanila ay sinusubukan pa ring pigilan ang pagwawala ng hari. Kapansin-pansin dito ang ilang mga sandatang nakatarak sa mismong katawan ni King Harald. Subalit sa kabila niyan ay tila ba hindi man lang naapektuhan ng immortal na hari. Pagkatapos naman ng eksenang yan may bumalik na ulit ang chapter sa loob ng treasure room, kung saan makikita natin ang cute na si Ragnir na kusang loob na binigay kay Prince Loki ang legendary devil fruit ng Elbaf. Kagad namang kinain ng accursed prince ang maalamat na devil fruit, at pagkatapos nga itong makain ay mabilis na ring nag-transform ang kanyang katawan. Sa kasamaang palad nga lang may nananatiling nakakubli sa aninong transformation na ito ni Prince Loki. Kaya ang tanging makikita lang natin dito ay ang pagkakaroon niya ng claws o yung matutulis na kuko at tusok-tusok na buhok o balahibo. Pagkatapos niyan may kagad namang lumabas ang accursed prince mula sa loob ng treasure room. At dito ay nagpakawala siya ng isang malakas na alulong na katulad sa isang mabangis na hayop. Sa gitna naman ng madilim na aninoy lumitaw ang dalawang pulang mata at kagad niyang sumindak sa mga sundalong giants na nasa labas ng silid. Makikita naman natin dito si Ragnir sa kanyang squirrel form na ngayon ay napaluha sa sobrang kaligayahan nang muli niyang masilayan ang transformation ng legendary devil fruit ng Elbaf na kay tagal niyang ginwardyahan. Sa sobrang tuwa nga ni Ragnir, makikita natin ang mga puso na nagsilitawan sa kanyang paligid. Habang si Prince Loki naman ay makikita nating nagmadaling dumiretso sa throne room upang harapin ang kanyang ama. Sa puntong to may makikita na natin ang lahat ng mga sundalo sa loob ng throne room na nagawang matalo at mapabagsak ni King Harald. At pagkatapos ngang mapatay ang huling sundalo ay kagad na napansin ni King Harald ang pagbabalik ng kanyang anak. Dito may tinanong ni King Harald kung nakain na raw ba ni Loki ang maalamat na devil fruit na pinakaiingatang kayamanan ng Elbaf. Pagkasabi nito ni King Harald ay saka naman niya sinigawan si Prince Loki at sinabing ipakita raw sa kanya ngayon ng accursed prince ang taglay na kapangyarihan ng legendary devil fruit. Dito may mabilis na sinugod ni King Harald si Prince Loki na mabilis namang nagpalipad sa katawan ng accursed prince papunta sa isang haligi ng throne room. Kagad niyang nawasak ang haligi kung saan tumilapon si Loki. Subalit sa kabila ng matinding pag-atake na ito ni King Harald ay kapansin-pansin na mukhang mas matindi pa pala ang tinanggap na pinsala ng hari. Makikita kasi natin dito na wala na ang isang mata ni King Harald kasama ng kaliwang bahagi ng kanyang mukha. At bukod pa nga dyan ay may dalawa ring malaking pinsala sa kaliwang parte ng katawan ni King Harald na para bang may tatlong dambuhalang kuko na kumalmot sa kanya. Hindi pa man nga nakaka-recover mula sa matinding pinsala si King Harald ay bigla-bigla na lang lumipat pataas ang kanyang katawan matapos magpakawala si Prince Loki ng isang mala-uppercut na atake. Kagad namang bumagsak ang katawan ni King Harald sa lupa at sa punto na sinubukan ng hari na bumangon mula sa kanyang pagkakadapa ay bigla namang hinablot ng accursed prince ang kanyang ulo. Dito may nanatili pa ring nakakubli sa aninong totoong anyo ng transformation ng legendary devil fruit ni Prince Loki. At ang tanging makikita lang natin sa anyong ito ay ang kanyang mahabang leeg at dalawang kamay na tila pa may matutulis na mga kuko. Sa ngayon hindi pa natin makukumpirma kung ito na ba ang buong beast form ni Prince Loki o kung ito ba ay ang kanya lamang hybrid form. Subalit base naman nga sa aninong to ay naging matunog na kagad sa mga One Piece fans ang teorya ng dambuhalang wolf na Fenrir at ang lightning dragon na Nidhoggo raw ang siyang posibleng mythical devil fruit ng accursed prince. Kaya ba ano sa tingin nyo?
Pagkatapos nyan, may makikita naman natin ngayon si Prince Loki na bumalik na sa kanyang human form at kasalukuyang hawak-hawak sa kanyang kanang kamay ang legendary weapon ng Elbaf na Ragnir. Mula naman sa kanyang kinatatayuan ay nagdesisyon ng Accursed Prince na maghanda sa kanyang susunod na atake. Dito ay ginamit ni Prince Loki ang kanyang dalawang kamay upang hawakan ng Ragnir at binalutan ito ng Advanced Conqueror's Haki. Habang naghahanda naman sa pag-atake ang Accursed Prince ay biglang nagsalita si King Harald at sinabing tama raw pala talaga ang kanyang hinala na dumadaloy nga sa mga ugat ng kanyang anak ang dugo ng isang conqueror. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing kung bumalik na raw sa kanyang sarili si King Harald ay may gusto siyang sabihin sa kanya. Sumagot naman si King Harald at sinabing hindi raw ito magtatagal, kaya wag na wag raw magkakamali ang kanyang anak na ibaba ang kanyang depensa. Isa pa ay tingnan raw muna ni Prince Loki ang kanilang paligid dahil base nga sa mga sundalong giants na kanyang pinaslang ay wala nang natitira pang paraan para mapagbayaran ang kanyang kasalanan. Muli namang sumagot si Prince Loki at lumuluhang sinabi na hindi raw ba nawala lang sa kanyang sarili si King Harald at merong kumokontrol sa kanya kaya niya ito nagawa. Sumagot naman si King Harald at sinabing wala namang ibang kumokontrol sa kanya, bagkus ay naiimpluwensyahan lang ang kanyang pag-iisip ng deep sea contract na nakaukit ngayon sa kanyang katawan. Katunayan pa nga naisip raw ni King Harald na ituring ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Pagkasabi niya, kinausap naman ng masinsinan ni King Harald ang kanyang anak at sinabing naniniwala siya na magagawa ni Prince Loki na mapamunuan ng kaharian ng Elbaf ng may karangalan sa tulong na rin ng kanyang nakatatandang kapatid na si Hyrule. Basta't siguraduhin lang raw ni Loki na magkakasundo silang dalawa at hindi mag-aaway. Sumagot naman ng Accursed Prince at tinanong ang kanyang ama kung alam raw ba nito na siyang pinakamasamang tatay sa lahat. At habang sinasabi nga yan ni Prince Loki, makikita naman natin si Nagaban at Shanks na kababangon lang mula sa kanilang pagkakalugmok sa lupa. Sa sumunod na panel ay nagpatuloy naman sa pagsasalita si Prince Loki at dito'y tinanong kung paano raw nagawa ni King Harald na ipag-utos sa kanyang sariling anak na tapusin ang buhay ng kanyang ama. Sinabi ni Prince Loki na kahit nga raw ang pinakamasamang magulang sa mundo ay hindi makakayang ipagawa sa kanilang anak ang karumal-dumal na bagay na yun. Hindi naman sinagot ni King Harald ang tanong na ito ng Accursed Prince at bagkos ay sinabi niya na may nakalimutan raw siyang sabihin sa kanyang anak. Sinabi ni King Harald na gusto raw sana niyang magpasalamat kay Prince Loki dahil sa insidenteng nangyari kay Aida. Napatanong naman ng Accursed Prince kung ano raw ba ang pinagsasasabi ngayon ng kanyang ama. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si King Harald at sinabing ang pagsunog raw ni Prince Loki sa Brewer's Village ay hindi makakapagpabalik sa buhay ni Aida. Subalit naantig raw ang kanyang puso nang malaman niya kung gaano talaga kamahal ng Accursed Prince ang kanyang pangalawang ina. Habang sinasabi yan ni King Harald may mapapansin naman natin ang deep sea contract sa kanyang kaliwang braso na unti-unti na ulit nabubuo mula sa pinsalang binigay ng atake ni Prince Loki. Kaya naman dahil dyan ay kagad na pinagmadali ni King Harald ang kanyang anak na gumawa na ng aksyon bago pa bumalik ang kontrol ng kalaban sa kanyang isipan. Sumagot naman ng Accursed Prince at sinabing hinding-hindi niya raw mapapatawad ang kanyang ama dahil ipinagutos nito sa kanya na gawin ang bagay na ito. Kaya naman habang buhay niya raw isinusumpa si King Harald. Muli namang sumagot si King Harald at sinabing mahal niya rin daw ang kanyang anak na tila ba nauunawaan ng hari ang totoong nararamdaman ni Prince Loki at ang ugali nito na hirap magpakita ng emosyon sa kanyang kapwa. Habang nagaganap naman ang emosyonal na tagpong yan may patuloy lang nating makikita ang pagdaloy ng Advanced Conqueror's Haki
na ibinubuhos ng accursed prince sa paligid ng Ragnir. At sa sumunod na panel ay tuluyan nang kumonekta kay King Harald ang napakatinding atake ni Prince Loki, na kagad naman niyang nagpababa ng isang napakalakas na kidlat mula sa kalangitan ng Elbaf. Ito ang dahilan, fam, kung bakit mas malaki ang posibilidad na Nidhogger talaga ang totoong mythical devil fruit ni Prince Loki. Dahil ang Nidhogger ay isang uri ng lightning dragon na hango rin sa Norse mythology, kumpara sa Fenrir na wala namang kakayahang tumawag ng kidlat. Lalo na fam at kinumpirma na sa atin ni Oda sa chapter na to na mythical squirrel Ratatoskr ang devil fruit ng Ragnir, kaya masasabi nating walang kinalaman ng maalamat na sandatang to sa kakayahan ng accursed prince na tumawag ng kidlat. Kahit naman nga fam mula sa malayo ay kitang-kita natin ang napakalakas na daloy ng kidlat mula sa pinakawalang atake ni Prince Loki na ngayon ay tumama sa loob ng Aurus Castle. At sa isang ang napakabangis na double page fam ay masasaksihan natin ng mismong pagkonekta ng Ragnir sa katawan ni King Harald. At kasabay nga ng pagtama ng maalamat na sandatang nababalutan ng Advanced Conqueror's Haki ng Accursed Prince ay ang pagbagsak naman ng malakas na kidlat na magkasabay tumama at buong persang sinalo ng katawan ng hari. Sa sobrang tindi nga fam ng atake niya ay tuluyan ng nagkawatak-watak ang katawan ni King Harald. At base na rin nga sa eksenang to, ay sinadya talaga ni King Harald na wag gumamit ng kanyang sariling Advanced Conqueror's Haki upang depensahan ng kanyang katawan, nang sa gayon ay hindi na gumana pa ang regeneration ability na binigay sa kanya ng kapangyarihan ni Imsama. Sa paraang yan fam ay matitiyak ni King Harald na magiging epektibo ang papakawalang atake ni Prince Loki, na mangangahulugan naman na tuluyan ng matatapos ang kanyang buhay. Habang pinapakawalan naman nga ng accursed prince ang kanyang huling atake, ay makikita natin ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Dito fam ay nagbalik sa alaala ni Prince Loki ang panahon nung masaya siyang sinalubong ng kanyang ama, sa kabila ng masamang pagtingin sa kanya ng mga tao at ng kanya mismong sariling ina na si Estrid. At sa dulo naman ng lahat ng yan fam ay naiwan sa accursed prince ang sinabi ni King Harald na ang natatangi at siyang pinakaimportanteng bagay na kailangan nilang pahalagahan ay ang matiyak ang magandang kinabukasan ng kaharian ng Elbaf. At habang naalala ni Prince Loki ang mensaheng yan ng kanyang ama, ay sandali namang pinakita ang mga batang giants na siyang nagre-representa sa susunod na henerasyon ng kanilang lahi. Grabe fam, hindi rin pala talaga birong pinagdaanan ni Prince Loki, no? Kaya naman dahil dyan ay mas lalo na ngayong nababagay na maging miyembro ng crew ni Luffy ang Accursed Prince. Dahil katulad nga ng ibang Straw Hats, ay meron din siyang sobrang nakakalungkot na nakaraan. Ang nakakapagtaka lang dito fam ay ito. Ngayong nakita na natin na alam pala ni na Elder Jarul at Gaba ng totoong nangyari sa Aurus Castle, ay bakit kaya si Prince Loki pa rin ang siyang sinisisi ng buong Elbaf sa nangyaring pagkamatay ni King Harald? Alam niyo fam, base nga sa personalidad ng Accursed Prince, ay mataas ang tsansa na siya mismo ang nagdesisyon na umako sa lahat ng masamang nangyari sa Aurus Castle, at kasama na nga dyan ang pagkamatay ng hari, at nang hindi bababa sa mahigit 100 sundalong giants. Sa tingin ko fam ay si Prince Loki mismo ang nagkumbinse kina Elder Jarul at Gaba na ilihim ang katotohanan sa buong Elbaf at isisi sa kanya ang pagkamatay ng mga sundalo at ni King Harald sa Aurus Castle. Posible kasi na kaya ganito ang ginawa ng Accursed Prince ay dahil gusto niyang wag masira ang pangalan ng kanyang ama at mapanatili ang magandang reputasyon ni King Harald sa mga giants at maalala siya ng lahat bilang pinakamagiting na hari sa kasaysayan ng Elbaf. Di ba fam, at nababagay talaga kay Prince Loki ang malaking sakripisyong to dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ama? Kayo fam, ano sa tingin nyo? Giant Wolf Fenrir ba?
Ang Lightning Dragon with Hogger ang totoong mythical devil fruit ng Accursed Prince. Ano pa kayang malakas at kakaibang kakayahan meron ng mythical squirrel na devil fruit ng legendary weapon na Ragnir? Meron din kayang mythical Zoan devil fruit na tinataglay ang espada ni Shanks katulad ni na Saint Shamrock at Prince Loki? Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano bang masasabi nyo sa nakakaiyak at siksik sa aksyong chapter na to na handog ni Oda sa pagtatapos ng taong 2025. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi lang kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. Pasensya na din pala kayo fam at medyo paus ako ngayon at nagre-recover pa sa sipon at ubo. See you on our next video and Happy New Year fam!